mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgi ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed feast and Sunday of the Holy Family po sa inyong lahat. Today's Gospel is a beautiful Gospel of us seeing how
Saint Joseph and our Blessed Mother took our Lord to the temple. Pinresent, dinala si Lord sa templo. And from there, yun na, yung mga messages of the prophets, no? Simeon and Anna, napakinggan nila. Well, since it's the feast of the Holy Family, ito'y lagi yung sentro ng buhay ng pamilya ni San Jose, ni Mama Mary, tsaka ni Lord, no? Sabi nga nila, no? Sus Maria Joseph, no? Yang Jesus, Maria, Jose. In this Holy Family, I believe always that the center of this holiness, at the reality of why they are Holy Family, bukod sa siyempre naroon si Lord, is that they are centered in God. No? Ang sentro ng buhay nila ay ang Diyos. In the reality of our Lord Jesus, man and God, dinala siya sa templo Pinresent sa templo. Not only because this is an obligation or a duty on their part, kay Mama Mary at kay San Jose, but they know this is the way na kailangan nilang gawin para ang anak nila talagang manatili sa katotohanan ng history na meron tayo ng kasaysayan ng kaligtasan. That all is according to who He is and according to what God wills it to be. So, ang sentro, ang Diyos. And I believe that this is very important right now para sa ating pagninilay about our own families. Blessed ang ating mga pamilya, alam niyo po yun. But we are blessed if God reigns in our families. If God is the center of our families. Ang dami pong mga questions about family life right now. Discussions even on sa mga level ng batas ng ating bansa wherein there are questions about the divorce law. Of course, there will be proponents, there will be lobbyists, and of course, we understand from where they come from, sa mga naging karanasan minsan ng paghihiwalay, karanasan nila ng mga taong naghiwalay o hindi makapaghiwalay dahil wala daw divorce. But sa atin po, we always hold on to the reality that whatever God has bound, man cannot put asunder, ang sabi, hindi mapapaghiwalay ng tao. Ano po ba ang ating sagot doon sa mga problemang sinasabi? Na anumang sigalot? Hindi po ba? Yun ang sinasabi din ng kahit sino, anumang sigalot, pwedeng ayusin. Even in the terms na irreconcilable differences, I think it's all a matter of choices and decisions to be made. And in fact, bago naging irreconcilable, dapat sana yung differences before could have been something that they would have done something about. But kalimitan ho kasi, it can be done if God is at the center of our lives. Just ask those many couples who have gone through hell and lahat na ng klaseng problema, and yet they remain. Because suddenly in their lives, they decided God will be the center. Ang dami ko pong narinig na ganyang kwento ng mga mag-asawa na before God was part of their lives, talagang problema. Sakitan, abuso. And when God became part of their lives, that's when changes happen. And when changes happen, yung kanilang relationship became better. It was fixed. No? Hindi lahat ng sira po itinatapon. Karamihan sana ho, inaayos. Lalo na po ang pagsasama ng pamilya. And I believe in that, not only between husband and wife, even between the relationship of siblings, parents sa kanilang mga anak sa kanilang magulang. So, families, I believe, will always be blessed. And by the example of the Holy Family, if God is at the center, sigurado, no matter the trials that will come, it shall remain solid and founded in God. Kaya mananatili laging may blessings galing sa Diyos. So again po, maganda pong pagnilayan natin to in the midst of our own families and in the reality of all that we go through as families. Let us always surrender our own family to God and make God the center of our families so that we may live this life according to His will. And then, because of His will and of His grace, we will remain blessed and solid as families. Okay po. So ito po yung si Bishop Juni reminding you all, always be blessed and be a blessing.